Noong unang panahon, noong may kakayahan pang magsalita ang mga hayop, isang malaking kalabaw ang nakatira sa bukid ng isang pastol. Tumutulong ang kalabaw sa gawaing bukid ng pastol at ginagawa naman ng pastol ang lahat upang mapasaya siya. Isang araw, umupo ang pastol sa ilalim ng puno ng mansanas upang makapagpahinga. Sa sandaling yun, isang gutom at tusong lobo ang nagmamasid sa kanila. Yum! Ang kalabaw na yun ay magiging masarap na tanghalian para sa akin. Pero dapat mawala ang taong yun. Biglang humarap ang lobo sa kalabaw at pastol. Aw! Meron akong mga katanungan para sa iyo. Kung hindi mo masasagot, akin ang kalabaw. Naging interesado ang pastol at ang kalabaw tungkol sa itatanong ng tusong lobo. Bakit nagsisilbi ang kalabaw sa tao? Kung meron naman siyang malalakas na sungay, ha? Dahil sa pag-aararo ko sa bukid ng pastol, pinapakain niya ako ng masasarap na pagkain. Paano naman nagagawa ng pastol na mapasunod ng malaking kalabaw na ito? Yan ba ay isang magic tungkod sa iyong kamay? Hindi ang tungkod ang mahiwaga, kundi ang aming karunungan. Hindi naunawaan ng lobo kung ano ang ibig sabihin ng pastol. Karunungan? Ano yun? Hindi yan ang sagot. Ngayon ay may uwi ko na ang kalabaw kung gugustuhin ko. Pero interesado muna ako sa bagay na karunungan. Ano yun? Wala sa akin, ngunit kung nais mo, may papakita ko sa iyo ang karunungan sa isang kondisyon. At anong kondisyon yon? Hanggang sa madala ko rito ang karunungan, itatali muna kita sa punong ito para ligtas ang kalabaw habang wala ako. Ganun kalaki ang interes ng lobo sa bagay na tinawag na karunungan na pumayag siyang magpatali sa puno. Habang paalis ang pastol, ngumingisi ang kalabaw sa maaaring mangyari sa lobo. Bagaman hindi maintindihan ng lobo kung bakit nakangiti ang kalabaw, naghintay siya ng ilang oras sa pagbabalik ng pastol. Maya-maya, dumating ang pastol na may dalang malaking kahon. Binuksan niya ang takip ng kahon, ngunit nakita ng lobo na wala itong laman. Oh, ang karunungan. Nasaan na? Hindi mo dinala? Nasa loob nito, doon sa pinakasulok. Kung hindi mo makita, hayaan mong kalagan kita upang makita mo ng malapitan. Pagkapasok ng lobo sa kahon upang tingnan ang karunungan, isinara ng pastol ang takip. Ano ito? Saklolo! Napakahalaga ng karunungan upang magkasya sa isang kahon. Ang karunungan ay nasa isip. Matatagpuan mo lang ito sa paraang tulad ng paghahanap ng nakatagong kayamanan. Pinapangako kong hindi ko namamalitan ng pag-iisip ng iba. Ngayon ay magiging mas mapagbigay na ako at mas matalino. Palabasin niyo na ako rito. Hinayaan nilang manatili ang lobo sa kahon sa araw na iyon. Kinaumagahan, alam ng pastol at kalabaw na may natutunang magandang aral ang lobo, kaya pinalabas na siya sa kahon. Salamat po. Mula sa araw na iyon, nakikisama na ng mas maayos ang lobo sa mga hayop sa kagubatan at iginagalang na niya ang pag-iisip ng lahat. Mula sa mga lumilipad na ibon hanggang sa maliliit na insekto.